Magandang umaga po muli sa inyo dito po sa palengke ng Bulihan. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Napakabuti ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay patuloy na sa atin ay nagpapahimuhod, sa atin ay nagpapatawad, sa atin ay umuunawa. Ako po muna mananalangin, dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Marami po salamat. Ako po ay binigyan mo muli ng pagkakataon na ako ay makapagpahayag ng iyong mabuting balita sa lugar na ito ng Bulihan. Sapagkat ako'y sumasampalataya, Panginoon, mahal mo mga taga-Bulihan, mahal mo yung mga taga-palengke ito, mga nagtitinda at mga namimili. Mahal mo silang lahat, kaya patuloy mo akong dinadako sa lugar na ito. Upang sila, Panginoon, ay maligtas, upang sila, Panginoon, ay mapagaling, gumaling. Salamat po, Panginoon. At ikaw, Holy Spirit, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang mga espiritu ng kaguluhan ay hindi ko inaaya makagawa sa aming kalagitnaan. Pinababalik ko sila sa hell in Jesus' name. I only allow the Holy Spirit ang kumilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga taga-Bulihan, marami po salamat muli sa inyo. At ang Panginoon ay mabuti po sa inyong lahat sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na tayo ay makapagsisi sa ating mga kasalanan at tayo ay sumampalataya sa Panginoon Hesus habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na malapit na. Kagabi, nabalitaan natin ang malawak ang earthquake sa Cebu. At maraming nasawi. Huwag nawang mangyari, maranasan natin ito sa Luzon. Subalit, ang earthquake ay isang palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Malapit nang mag-rapture. Kaya dapat po tayong magsipaghanda. Yung mga taga-Cebu, hindi nila alam na mag-earthquake kagabi. Yung mga namatay, nakapaghanda kaya sila? Nawa, nakapaghanda sila. Kaya nga po mga taga-Bulihan, dapat po lagi tayong handa sa buhay natin. Sapagkat di natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan eksaktong babalik ang Panginoon, subalit ang mga palatandaan. Sa pamamagitan ng palatandaan, mga signs ay pinapakita lang ng Panginoon Hesus na babalik na siya. Kaya po, kung hindi mo ito nakikita, dapat mo ito makita. Sapagkat di mo alam, yung mga taga-Cebu, alam pa nila na darating yung earthquake.
Di ba hindi, mga kapatid? So ganun din po tayo. Dapat lagi tayong nakahanda. Sapagkat ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus ay hayag na sa akin. Ngayon, kung ikaw mananatiling magbubulag-bulagan, nasa sayo po yan. Huwag kang mabigla. Pag dumating sa iyo ang kapahamakan, mas mainam, mga kapatid, sa mga huling araw na ito, tayo po ay dapat lagi nakahanda anumang oras. Hindi natin alam kung kailan mag-strike ang earthquake. Mapalag nga tayo, hindi pa natin nararanasan yung the big one. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid. Subalit, sa ayaw at sa gusto natin, tayo po ay nandito na sa mga huling araw, kung saan si Jesus ay babalik sa tinatawag na the rapture of the church. Dito po sa Mateo 24, binabanggit ng salita ng Diyos. At samantalang sila'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Ang mga alagad, noong panahon pa ng mga alagad, ilang libong taon na nakararaan, nagtanong kay Jesus, Panginoon, ano ba ang mga palatandaan ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman." So dito pinapakita ng salita ng Diyos at si Jesus mismo nagbigay ng palatandaan ang mga huling araw. Ang sabi ng Panginoon, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman." Ibig sabihin sa mga huling araw, kagaya natin, tayo po yung henerasyon ng mga huling araw. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Mailigaw sapagkat maraming manliligaw sa tao. Ang ituturo ng mga tao ay meron ibang tagapagligtas. Subalit si Jesus ang tanging tagapagligtas lamang. Kapag ikaw meron kang alam na ibang tagapagligtas bukod kay Jesus Christ, ikaw po ay nailigaw na. Kaya po bumalik ka sa tamang daan. Bumalik ka sa Panginoon Jesus. Sapagkat si Jesus ang tamang daan.
Si Jesus ang tanging daan upang maligtas ang tao. Sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at nililigaw ang marami. Sa mga huling araw po, maraming magsasabi sila ang Kristo. Ang Kristo ang ibig sabihin, tagapagligtas. Mga kapatid, mga tagabulihan, mga tagapalengke, iisa lang ang tagapagligtas. Iisa lang ang Kristo, si Jesucristo. Mga kapatid, dapat po isa lang ang ating tagapagligtas, ang Panginoon Jesucristo. Siya lamang po ang tunay na Kristo, ang tunay na tagapagligtas. Pag hindi po si Kristo ang tagapagligtas mo, ikaw po ay nailigaw. Kaya po mga tagapulihan, ayusin muna natin ang ating mga sarili. Habang wala pa si Jesus, habang hindi pa huli ang lahat, ayusin mo na ang buhay mo. Ayusin mo na kung sino ang iyong tagapagligtas. Sapagkat kung hindi si Jesus ang iyong tagapagligtas, ikaw po ay hindi makakasama sa rapture of the church. Sapagkat ikaw ay nailigaw. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Kaya ayusin natin ang ating pananampalataya. Dapat sa mga panahon ito, ang iyong pananampalataya ay matatag na. Ang iyong pananampalataya ay nakapaunla sa Panginoong Yesus. At ito po ay hindi na dapat mababalik. Ang Panginoon Yesus ang dapat nating tagapagligtas. Wala na pong iba. Mga tagapalengke, mga tagabulihan. Bago dumating ang Panginoon Yesus, kamusta ang pananampalataya natin? Ang pananampalataya mo ba ay nasa nag-iisa lamang tagapagligtas? Ang pananampalataya mo ba ay matatag sa Panginoon Jesucristo lamang? Kapag hindi, kapatid, ayusin mo na agad. Pag uwi mo sa bahay, mag-pray ka na agad. Humingi ka na agad ng tawad sa Panginoon. Sa lahat ng mga kasalanan mo at tanggapin mo na sa Panginoon, ang Panginoong Yesus agad-agad. Baka ang kinabukasan ay hindi mo nadatnan. Mga kapatid, mga tagabulihan, yung mga taga-Cebu, alam ba nila magkakaroon ng earthquake kagabi? Yung time na yun, kasarapan na ng pagtulog ng iba. Ang iba matutulog na nga. Ang iba siguro ay nakatulog na at hindi na nagising. Mga tagapulihan, ganyan po ang buhay ng tao. Magsigising po tayo. Dapat po, alam natin na tayo po ay nasa mga huling araw na po. Dapat tayo po matatag na yung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus na hindi na po ito masishake ng mga problema, ng mga calamities. Ang sabi, maraming namatay sa earthquake sa Cebu. At hindi pa yun final, mga kapatid, madaragdagan pa po yun.
Mga taga-Burihan, huwag na huwag mangyari. Tayo rin po ay mabigla sa earthquake. Subalit mga taga-Burihan, sa ayaw at sa gusto natin, ang mga iyan po ay darating at darating. Wala po makakapagpigil dyan. Kaya ang dapat natin ngayon unahin ay maghanda sa spiritual. Ayusin natin ang ating mga sarili. Ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoong Yesus. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Nang sa gayon, tayo po ay lagi nakahanda. Ano man ang nangyari, mag-rapture man, mag-earthquake man, tayo po ay safe. Kung ikaw ay dinagdagan ng Panginoon na merong relasyon sa Kanya, isasama Kanya sa rapture of the church. Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoong Yesus, mag-earthquake man, mamatay ka man sa earthquake, ikaw ay makakapiling ng Panginoong Yesus. Wala nating tulus, mga kapatid, kapag tayo po ay nasa Panginoong Yesus. Wala po tayong talo kapag tayo lagi nakahanda. Tatlong bagay lang ang gagawin natin para masabi mo nakahanda ka. Una, magsisi ka sa lahat ng iyong kasalanan araw-araw. Sapagkat tayo po mga tao ay mahina by nature. Lahat po tayo nagkakasala. Ako at kayo, tayo po lahat nagkakasala. Kaya po ang nais lang ng Panginoon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan araw-araw. Oras-oras. Pag nakagawa ka ng kasalanan, magsisi ka agad. Pangalawa, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus, kapatid, wala kang kaligtasan. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Buksan mo ang iyong puso. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Yung mga napinsala sa Cebu, alam ba nila kayo na ang muling araw nila? Di ba hindi nila alam? Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang earthquake. Hindi natin alam kung kailan eksakto mangyayari ang rapture. Subalit, mayroong mga signs. Kaya ngayon, pati sa Luzon, naghahanda na rin. Napapanahon na naman ng earthquake. Kaya mga taga-Burihan, maghanda po tayo una sa lahat sa spiritual. Huwag sa physical. Sa spiritual tayo maghanda. Una, magsisikat sa iyong mga kasalanan araw-araw. Pangalawa, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At pangatlo, magpatawad ka sa lahat ng nakasakitan mo o nakasakit sa iyo.
Tatlo lang ang paghahanda na dapat natin gawin mula sa araw na to, mula sa oras na ito. Magsisi sa iyong mga kasalanan, oras-oras, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At magpatawad ka sa lahat ng nakapanakit sa iyo. Mga taga-bulihan, mga taga-palengke, huwag po tayong pagkampante. Huwag tayong magmamataas sa Panginoon. Huwag tayong magyayabang sa Panginoon. Lahat ng mayabang, lahat ng palalo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Panginoon, ang mga nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Ang mga nagmamataas sa Panginoon ay kanyang binababa. At sinabi ng Panginoon at mga makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Mga kapatid, meron pong naganap na historic sa United Nations kahapon. Si Trump at si Netanyahu ay nag-sign ng peace accord kung saan ay titigil muna ang samantalang digmaan sa Middle East. Yun ang tinatawag sa Bible, when they say peace and safety, then sudden destruction comes. Mga tagapalengke, gumising po tayo. Tayo po ay nasa mga huli ng mga huling araw na po. Okay lamang po magnegosyo. Okay lamang po maghanap buhay. Mag-aral. Pero huwag natin kalilimutan ang pinaka-importante sa buhay natin ay yung ating relasyon sa Panginoong Yesus, sapagkat dumating man ang mga sakuna sa paligid natin kagaya ng earthquake, mga digmaan, tayo po ay nasa safe mode kapag ikaw ay meron ng relasyon sa Panginoong Yesus. Subalit, kung naririnig mo ang salitang ito ng Diyos at patuloy mo itong pinapaliwala, kapatid, hindi ka lumalakad sa katalinuhan sa mata ng Diyos. Ikaw ay lumalakad sa kamangmangan sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon maligtas, makapagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Yesus. Subalit ang tao patuloy na tumatanggi. Kaya nga, yung nangyari sa Cebu kagabi, hindi nila inaasahan. Yung mga nasawi kaya doon ay nakapaghanda sila sa buhay nila. Kapatid, kaya nga po paghahanda ay habang hindi pa tumarating ang sakuna. Ang paghahanda ay hindi pagkatapos ng sakuna, hindi pa po magkaroon ng sakuna. Ang matalino, naghahanda yan bago magkaroon ng sakuna. Ang mangmang, naghahanda pagkatapos ng sakuna. Mga taga-bulihan, nais ng Diyos kayo maging matatalino.
Nais ng Panginoon ang mga taga-Bulian maraming maligtas. Ang sabi ng salita ng Diyos, ingatan ninyo, huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dapat hindi pa ang wakas. Mga taga-Bulihan, ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga mararanasan natin ay pasimula pa lamang. Hindi pa yun ang wakas, nag-uumpisa pa lamang po. Sapagkat magsisintindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilingkod sa iba't ibang dako. Mga taga-Bulihan, dapat po nagpe-pray na po tayo. Dapat po bawat pamilya mag-pray na ngayon sa Panginoon. Dapat ngayon ang bawat pamilya, bawat tahanan ng Bulihan, nagpe-pray na po sa Panginoon. Sasabihin niyo po sa Panginoon, Lord, patawarin mo ang buong sambahayan ko. Anong mga kasalanan namin, patawarin mo po kaming lahat. Kaming mag-asawa, kasama ng aking mga anak, kasama ng aking mga magulang, kasama ng aking mga mahal sa buhay. Dapat po, ito na ang pinag-pray natin. Mga taga-Bulihan, magsipanalangin po tayo. Ihanda natin ang ating mga sarili. Huwag na mangyari sa atin yung nangyari sa Cebu. Subalit nakasulat sa Biblia, sa lahat ng dako, magkakaroon ng paggutom, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng manalindol. Hindi po sa inyo nananakot, mga kapatid. Binabanggit ko lang yung katotohanan. Mas mahirap naman kung babanggitin ko sa inyo pagkatapos na nangyari ko. Hindi po ba? Yung mga taga-Cebu nila alam, nilingkol mo na yun. At marami na sa kanila nasawi. Pagkakahit sa atin dito may kamag-anak pa doon sa lugar na yun. Kapatid, sarap pinapahiwanan ng Panginoong Yesus sa atin na buong Pilipinas maghanda. Buong Pilipinas maghanda. Sapagkat kung tayo nakahanda at kung ano man po mangyari, tayo po ay walang pagsisisihan. Magkaroon man ng digmaan, magkaroon man ng paggutom, magkaroon man ng malalakas na lindol. Kung ikaw ay nakahanda, wala kang dapat ikatakot. Ang matatakot lang ay yung hindi naghahanda. Yung patuloy na lumalakad sa kamangmangan at patuloy na lumalakad sa kasalanan at binabaliwala ang salita ng Diyos. Sila ang magsisisi pag nangyari sa kanila ang mga sakunang ito. Subalit, sila na naghahanda. At araw-araw naghahanda, wala silang dapat ikatakot.
Kapatid, tatlong bagay lang na ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pagsisihan mo lahat ng mga kasalanan mo araw-araw. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Papasukin mo siya sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At pangatlo, ikaw ay magpatawad sa lahat ng nakapanakit sa iyo. Ngayon kapatid, kung ito po ay narinig mo na pinaniwala mo, kapatid, lumalakad ka pa rin sa kapangmangan sa paningin ng Diyos. Subalit, kung ito narinig mo at isinabuhay mo, kapatid, lumalakad ka na sa katalinuhan sa paningin ng Diyos. At ikaw ay ligtas na anumang mangyari at anumang mga sakuna dumating sa buhay mo. Ikaw ay ililigtas ng Panginoon. At lalo na kapag dumating na ang Panginoon sa tinatawag na the rapture of the church, ikaw ay isasama ng Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, paano kung nag-rapture at yung anak mo, kinuha ng Panginoon, dinala sa langit? Ikaw hindi ka nakahanda, hindi ka nakasama. Maraming mga magulang sa pagbabalik ng Panginoon, ang iba mababaliw sapagkat nawala ang kanilang mga anak. Sapagkat kukunin ng Panginoon lahat ng mga inosenteng bata at dadalhin niya sa langit. Sapagkat hindi kakayanin ng mga bata ang 7 taon na impyerno sa lupa, yung tinatawag na tribulation period. Mga tagabulihan, mapalad kayo at nababanggit ko sa inyo at kayo po ay nakapaghahanda. Mga kapatid, hindi niyo po ako kalaban. Ako po ay kakampi ninyo. Ako po ay nagmamalasakit sa inyo. Kung hindi po ako nagmamalasakit sa inyo, hindi na po ako tatayo sa inyong harapan. Ahayaan po kayong lahat. Subalit ang Panginoon, wala kang magagawa kapag pinapunta po ng Panginoon dito sa inyong harapan upang kayo po ay warningan, upang kayo po ay paghandain. Dadapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang kasimula ng kahirapan. Yung mga darating, yung mga lingkod, yung mga tagutom, yung mga digmaan, yung paglitaw ng mga bulang propeta, bulang Kristo, yan po ay palatandaan na si Jesus ay babalik na po. Kung hindi ka maniwala, nasa sayo yun, kapatid. Kung nais mo manatili sa kamangmangan, nasa sayo po yan, kapatid. Subalit, ako po ay nais ko mabuhay sa katalinuhan at ako po ay maghahanda. Ako po ay nakahanda na. Subalit, ang tanong, kayo po nakahanda na po ba kayo? Nakahanda na po ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon Yesus? O kailangan pang mangyari yung nangyari sa Cebu bago tayo maghanda? Huwag na lang mangyari. Mga taga-bulihan, mga taga-palengke, huwag niyo pong babaliwalain ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay galing sa Kanya. Ito po ay banal. Kapag pinabaliwala natin ang salita ng Diyos, parang sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, wala kang pakialam sa buhay ko. Kapatid, sakang mangmang, kapag ganyan ka sa Panginoon. Subalit ang nagpapakumbaba sa Panginoon
ay tataas ng Panginoon. Ang nagpapakumbaba pa siya sa atin, Lord. Mamaya pag-uwi ko, Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin mo din ang asawa ko sa mga nagawa niyang kasalanan. Patawarin mo din ang aking mga anak sa mga nagawa niyang kasalanan. Alam niyo po ba, mga kapatid, si Job, isa sa karakter sa Bible, si Job, na mayaman ng panahon niya. Si Job ay napakayaman ng panahon niya. Subalit si Job ay hindi nawala ng oras sa Panginoon. Inuna pa rin niya ang Panginoon. Alam niyo po ba ang ginagawa ni Job? Araw-araw pinag-pray ni Job. Patawarin siya ng Panginoon at ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, tayo po, hindi naman tayo mayaman. Tapos wala ka pang panahon sa Panginoon. Si Job na napakayaman, may panahon sa Panginoon. Sapagkat alam ni Job ang salita ng Diyos na kukunahin mo, Panginoon, but seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Mga kapatid, si Job ay siyang pinakamayaman nung kanyang kapanahonan. Pero si Job ay inuna pa rin niya ang Panginoon sa buhay niya. Mga kapatid, nasa mindsetting lang po yan. Kapag pinuhuna mo ang Panginoon, mayaman ka man o mahirap sa Panginoon, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi man tayo kasing yaman ni Job, pero kapag ikaw ay inuuna mo ang Panginoon sa buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. At si Job ay sinubok pa ng Panginoon. Nawala yung kanyang mga ari-arian, nawala yung kanyang mga anak. Subalit si Job ay hindi sumuko. Si Job ay sinubok pa ng Panginoon. Nawala yung lahat ng kanyang ari-arian, nangamatay yung kanyang mga mahal sa buhay. At si Job ay napuno pa ang kanyang buong katawan ng mga sugat. Subalit si Job ay hindi nawala ng pananampalataya sa Panginoon. Kahit pa sinabi ng kanyang asawa, ikaw ba ay mananatili pang tapat sa Panginoon sa kabila ng mga nangyari sa iyo? Anong sagot ni Job? Ang tanging sagot ni Job, sa mabuti o sa masama, dapat tayo maglingkod sa Panginoon. Sabi ni Job, kapag mabuti ka lamang pa, kapag mabuti lang pa nararanasan mo sa maglilingkod sa Panginoon, dapat maglingkod tayo sa Panginoon sa mabuti o sa masamang kalagayan natin. Kaya nang si Job ay makadagpas sa kanyang mga pagsubok, ibinalik ng Panginoon ang mga nawala sa kanya. Pinalita ng Panginoon ng bagong mga anak si Job, at yung kanyang tinatangkilik ay nadoble palalo. Kaya ganoon din tayo mga tagapulihan.
Ito pinapakita lamang ng Panginoon. Dapat tayo manatiling tapat sa Panginoon. Kapag ikaw ay tapat sa Panginoon, siya rin ay magtatapat sa iyo. Mga taga-bulihan, mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, Roma 5:6, sapagkat ang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Si Jesus ay namatay para sa atin. Nung tayo ay hihina, pinalakas tayo ng Panginoon nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo ay makasalanan, kinugasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan at ginawa tayong malinis ng Panginoon. Nung tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. Mga kapatid, mga taga-Bulian, mga taga-Palengke, mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may manangahas mamatay. Katapat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So ang Panginoong Yesus namatay dahil sa atin. Sa bawat isa sa atin namatay ang Panginoong Yesus. Kapatid, mga taga-Bulihan, makinig kayong mabuti. Namatay si Jesus sa bawat isa sa atin. Si Jesus na walang kasalanan, inako niya ang ating mga kasalanan para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ka nakakita na ang laging iniisip ay pawang kabutihan natin? Sa Panginoong Yesus mo lamang ito makikita, kapatid. Tayo yung lahat ay inisip ng Panginoon nung napako siya sa krus. Bawat isa sa atin ay nasa isip ng Panginoon nung siya po ay napako sa krus. Wala na isa sa atin dito ang hindi inisip ng Panginoon nung siya ay napako sa krus. Inisip ng Panginoon ang bawat isa sa atin at tinanggap niya ang kamatayan sa krus alang-alang sa atin.
Lupa pa nga ngayon inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang Diyos Ama, kinahatagan tayo dahil sa pagbububo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kung walang pagbububo ng dugo ng Panginoong Hesus, walang kapatawaran sa Ama. Subalit, nung si Jesus ay namatay sa krus, ikaw ang nasa isip niya upang mawala ang galit ng Diyos Ama sa tao na makasalanan, ay inoffer ng anak ang kanyang sariling buhay para lang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mga taga-Bulihan, mga taga-Palengke, alam niyo po ba, nung kami ay nagmimisto sa mga kulungan sa Muntinlupa, sa Bilibid, Muntinlupa, alam niyo po ba yung mga Bilibid prisoners, napaka-excited sila nakinig ng salita ng Diyos. Kaya minsan natatanong ko sa sarili ko, sino ba ang totoo na kakulong? Yung mga nasa Muntinlupa, Bilibid prison, na excited sa Panginoon, makinig ng salita ng Diyos, o yung mga nasa labas? Mga nasa labas ng kulungan, subalit binabaliwala ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, sa mga prison cell, sa Muntinlupa, pag sinabing may gawain doon at may pagpapahayag ng salita ng Diyos, sila po lahat ay present. Sila po lahat ay nagpupuri. Sila po lahat nagpapalakpakan, umaawit sa Panginoon. At sila po ay masigasig na nakikinig ng salita ng Diyos. Na para bang uhaw na uhaw sila. Kaya minsan, ang katotohanan tayo mga nasa labas, tayo ang mga alipin, tayo ang mga nakakulong sa ating mga kasalanan. Sila po, yung mga nakakulong sa Bilibid, naranasan na po nilang impyerno, naranasan na nilang makulong. Kaya sila ay sabik sa salita ng Diyos. Subalit yung mga nasa labas ng Bilibid, pinabaliwala lang ang salita ng Diyos. Kaya dito, masasabi natin tayo mga nasa labas, tayo ang totoo nakakulong sa kulungan ng kasalanan, sa kulungan ng di pananampalataya sa Panginoon. Kaya po, mga kapatid, magmula sa araw na ito, palayain mo ang sarili mo. Yung mga nakakulong sa kulungan, sa mga Bilibid, sila po, minsan ayaw mo nilang lumabas. Sapagkat pag lumabas sila, ay husgahan sila ng mga tagalabas. Subalit sila po ay malaya na inside and outside. Subalit ang mga nasa labas, malaya lang tayo outside, pero inside, hindi pa po tayo naya. Hindi tayo naya sa kasalanan, sapagkat binabaliwala natin ang mga saway ng Panginoon.
Mga tagabulihan, mahal na mahal kayo ng Panginoong Yesus. Magmula sa araw na to, palayain natin ang ating mga sarili. At walang bagay ang gagawin mo. Pauwi mo sa bahay, manalangin ka. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Araw-araw mo po gagawin yan. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At pagkatapos, umpisahan mo palagi na magpatawad sa kapwa mo. Alam niyo po mga kapatid, kung tayo lamang po mga tao nakikinig ng salita ng Diyos, ina-apply ang salita ng Diyos, wala po tayong magiging problema sa buhay. Yung mga politiko na nagnakaw sa kaban ng bayan, isa lang po ang katotohanan doon, sila po ay hindi palaya. Sila po ay alipin ng kasakiman at wala po papasok sa kanila sa kaharian ng Diyos. Kung hindi sila magsisi, ito po ay mararanasan ng kanilang mga anak ang kaparusahan ng Diyos hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi nila. Kaya hindi po ganun kadali ang buhay nila. Kaya po mga kapatid, tayo po, hayaan natin sa Panginoon ang paghusga. Ang dapat natin gawin, ikaw mismo, ang sarili mo, unahin mong iligtas ang sarili mo. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo, araw-araw. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At ikaw ay magpatawad sa iyong mga kapwa-tao. Mga tagabulihan, sapagkat kung noon tayo mga kaaway ay pinapakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayon na nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Dahil daw sa Panginoong Yesus, ayaw pinagkasundo ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama. Ang Ama po natin sa langit ay napakabanal, kaya walang papasok sa langit ang hindi banal. Subalit sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay inaring banal ng Diyos Ama. At dahil doon, ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Mga tagabulihan, ang Panginoon ay naghihintay lang sa atin. Napapasukin mo siya sa buhay mo. Mga tagabulihan, dapat sa mga panahon nito, tayo po nakahanda na. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay malapit nang bumalik. Jesus is coming very soon. Kung ito po ay papaliwalain mo, ikaw po bahala.
Huwag lang tayo magsisisihan pag ito po nangyari na. Yung mga taga Cebu, hindi kaya sila nagsisisi na hindi sila nakapaghanda. Lahat na ng mga namatay doon ay nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tinanggap ka nila ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At sila ba'y nakapagpatawad na sa kanilang kapwa? Dahil kung hindi, ito po ang pinakamalaking kamalian sa tao. Ang tao kasi maghahanda lang kapag may nangyari na. Ang tao matalino ay naghahanda sila bago pa mangyari ang mga bagay na ito. Paano mga kapatid, kung kahintulad ng Panginoon nangyari sa atin yung nangyari sa Cebu? Huwag na huwag mangyari. Huwag na huwag mangyari. Subalit mga kapatid, hindi lamang po dito sa buong mundo pwedeng mangyari yung nangyari sa Cebu. Ang tanong lang dito, nakahanda ka ba? Nakahanda ka ba sa buhay mo? Ang tanging paghahanda na dapat natin gawin ay magsisi ka na sa lahat ng mga kasalanan mo, araw-araw, oras-oras. At pagkatapos, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. At pagkatapos, magpatawad ka na sa kapwa mo, lalo na yung mga nakapanakit sa iyo. Yung tatlong bagay na yun, ang gagawin mo lang para ikaw ay nakahanda sa anuman posibleng mangyari sa mundong ito. Mga taga-Burihan, Jesus is coming soon. Jesus is coming very soon. Ngayon, kung hindi ka maniniwala dito, kapatid, nasa sayo po yan. Ang kaligtasan ko ay nasa ating pagpili. Ang Diyos, binigyan tayo ng kalayaan mamili. Mamili tungo sa kaligtasan o tungo sa kapahamakan. Mamili at papunta sa langit o papunta sa impyerno. Mamili papunta sa mga kasamaan o papunta sa kabanalan. Ang Panginoon, kaya mo kami pinapadala ng Panginoon para kayo ay encourage na piliin ang Panginoon. Ngayon, kung ang pinipili mo pa rin ay ang hindi ang Panginoon, kapatid, ihanda mo sarili mo. Ihanda mo sarili mo. Sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad. Subalit ang Panginoon din ay hustisya. Ang tao nagkakamali kapag sinasabi nila ang Diyos ay hindi nagpaparusa. Mali po yun, mga kapatid. Ang Diyos nagpapatawad, ang Diyos nagmamahal, ang Diyos nagpagpahinuhod, ang Diyos nagpagbiyaya. Subalit ang Diyos din ay hustisya. Kapag ang tao pinipili nila palagi
ang kasamaan, ang Diyos ay wala nang magagawa kundi parusahan ng tao sa kanyang kasamaan. Mga tagabulihan, mahal kayo ng Panginoong Yesus. Pag-uwi nyo sa mga bahay, mag-pray po agad kayo. Mag-pray po agad kayo. Humingi po agad kayo ng mga kapatawaran sa inyong mga kasalanan. At umpisahan nyo lang gawin yan, oras na oras. At isama mo na rin ang paghingi ng kapatawaran sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Buong pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At pagkatapos, lagi ka nang magpatawad. Kapatid, kapag yan ay hindi mo pa magawa, ikaw na ihanda mo sarili mo sa kaparusahan ng Diyos sa buhay mo. Ang Diyos nagpapatawad, ang Diyos nagmamahal, ang Diyos ay nagpaparusa din. Kaya walang nakakapasok sa kaharian ng Diyos na masasama. Mga kapatid, hindi tayo papasok din sa kaharian ng Diyos sa paggawa natin ng mabuti. Tayo papasok sa kaharian ng Diyos dahil tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Yun lamang po yun. Tayo makakapasok sa langit kapag may relasyon ka kay Jesus sa lupa. Pag wala kang relasyon kay Jesus sa lupa, wala kang langit na mapapasukan. Kaya nga po habang buhay ka pa sa lupa, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Dahil kung hindi, baka maging huli na ang lahat. Mga tagabulihan, pinapalalahanan ko po kayo maghanda sa the rapture of the church at maghanda sa mga darating sa mundo nito. Wala po makakapagsabi, minsan ito po ay biglaan dumarating. Kaya nga po ang pinakamainam, pagkatapos mo marinig ang salitang ito ng Diyos, ikaw po, pag-uwi mo sa bahay, mag-pray ka na agad. Bago ka pa magluto, bago ka pa magkasikaso ng mga dapat kasikasuin, mag-pray ka muna. Ipigit mo yung mga mata, buksan mo yung mga bibig, at humingi ka ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin mo na si Jesus agad bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. At magmula sa araw na ito, lagi ka nang magpatawad sa lahat ng mga tao. Mga tagabulihan, ako po mga nalangin na. Kung nais po tanggapin ng Panginoon ngayon pa lang, pwede po kayong sumunod sa pananalangin. Sabihin po natin, Panginoon Jesus, ako po ay isang makasalanan. Patawarin mo po ako ay isang makasalanan. Marami po akong kasalanan. Patawarin mo lahat ng mga kasalanan ko. At ako'y sumasampalataya, Lord. Ako po yung pinatawad na. At ako po'y nilinis ko na sa mga sandaling ito. Kaya naman, Panginoon,
Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Ikaw lamang, wala nang iba. Salamat, Panginoon. Ako iyong pinatawad. Ako iyong niligtas. At isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, magmula sa araw na ito, tulungan mo ko sa mga gagawin ko sa mga susunod na araw. Bilang paghahanda sa the rapture of the church at sa anumang posibleng mangyari sa mga susunod na oras at araw. Sa pangalan ni Jesus, iligtas na din ang aking asawa na anak. In Jesus' name, Amen. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Dalangin ko po mga tagapalengke, ang mga may pwesto sa lugar na ito. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, iligtas mo po sila, patawarin mo po sila, pagpalayan mo po sila. Kaya hindi na mga namamalengke doon, mga namimili. Ikaw na po bahala sa kanila. Nalangin ko yung salita ng Diyos na kanilang narinig sa araw na ito. I-apply agad nila, agad-agad, Panginoon. Lord, dalangin ko, kami lahat ng mga naririto sa lugar na ito o silang lahat na naririto, sila po lahat, o Panginoon, ay hahabagan mo, patawarin mo, at nawa, Panginoon, papasukin kanila sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga tahanan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless you. God bless you. Nandun kung anong po, ipapa-slice nyo po ba yun? Bangos? Opo. Linda po, bali kami ay nagpapastor dito sa sa taas ng Nubo. Ay, Pastor Nonoy. Opo, asawa po niya ako. Asawa ba kayo? Opo, sabi ko ngayon, okay lang po kasi sa isa. Natutuwa ako sa ginagawa nyo kasi talagang nag-remind. Hindi nyo na po ipapakaliskis. Ipakaliskis nyo na po. Tapos ano pang siligang? Opo, God bless po. Anong pangalan niyo po? Pastor Arnel. Pastor Arnel. Kilala niya po. Yun. Kinukwento ko nga sa kanya. Sa taas na yung po. Sa Jollibee. Ito sa Water Street. Malapit na lang. Hindi po, yan pa rin kami. Sa labas sa Jollibee, tapos na Jollibee. Sa taas. Yung dating cinema. Nonoy. Saan? Dati kami sa Phase 6. Tapos pumunta kami ng Shalom. Tapos pumunta kami dito ng Phase 2. Tapos pumunta kami ng ng Lobo po. Saan po si Pastor? Nasa mission po sa Palawan. Salamat po. Salamat din po. Nakakatuwa kasi nandoon maraming nag-remind. Tama po. Sabi ko na pa kasi pag meeting yung pastora. Opo. Salamat po muli.